So hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan at I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-bend ng ating plate ng sideways. So itong video na ito ay requested ito ng ating isang masugid na taga-subaybay na si Axel Salazar. So shout out sa iyo dyan Sir Axel Salazar. Ito na po yung request mo. Itong ating flat bar na sideways. Yan. So itong sideways mga kamital ay medyo hindi madali po gawin kasi manual nga ito nating ginagawa kasi pagka mayroon tayong bender ay madali lang natin siyang i-bend. So sa video na ito ay ginawa natin siyang manual dahil wala tayong bender. So itong sideways na ito mga kamital ay dinivide ko siya sa maraming division kasi para may papakita ko sa inyo yung pwede din naman kayong mag-divide ng cutout tape, pero wag lang kayo mag-expect na bilog. Pero kung gusto nyo bilog na bilog, mag-division kayo ng marami, kaya lang magka-cut kayo ng napakarami din kagaya nito. Yan. So, kung nais nyo pong malaman kung paano ito ginawa mga kamital, panoorin nyo lang ang video na ito. At sa nag-request nito, Sir Axel Salazar, sana makatulong sa iyo ang video na ito. So, bago tayo magsimula mga kamital, at kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pa na mga videos. So, let's go mga kamital. Start na tayo. So, ito yung gagawin nating i-bend natin ng sideways mga kamital. Itong plate na ito na 2 inches. Ayan, sinukat ko to. Isa 2 inches, 50 mm. Ayan, yan yung gagawin nating sideways. I-bend natin. So, mga kamital, medyo medyo matrabaho. Kasi wala po tayong bender kasi may nagre-request nito kung paano i-bend ng manual. So, pagka magbe-bend tayo ng manual, so expected na medyo matatagalan tayo dahil meron tayong computation na gagawin. So kung nakita niyo itong mga markings ko dito, yan, may nagma-markings na ako ng mga ilang markings diyan. So dinivide ko na ng mga ilang division yan. So dito sa ating diameter na gagawin nating bilog sa plate na ito, ay ito yung sinukatan ko, itong gasket na ito. So example lang naman ito, pero kung gagawa kayo ng malaki, depende na sa inyo. So sundin nyo lang ang computation na gagawin ko dito. So ang diameter ng gasket na ito, ang circle nya is 287 or 86. So yan. So yan ang kinuhanan ko ng sukat para gagawin nating bilog. So para makuha ninyo ang kabuang circumference nito, yung ating diameter nito na 287, i-multiply nyo lang sa 287, i-times nyo lang sa pi. Yung pi natin is 3.1416. So equals 901 mm. So yan, 901 mm. So sinukatan ko simula rito hanggang dito is 901 yan. So nag-divide ako ng 36 division mga kamital dahil gusto ko makuha yung
talagang bilog siya. Yan. Kasi yun naman ang purpose natin, yung pagbibilog. So, depende na rin sa inyo. Kung medyo nararamihan kayo dito sa 36 na division, kasi maliit lang naman ito. So, ang gusto ko lang naman ipakita sa inyo, yung talagang bilog siya. Kaya ko siya dinivide sa 36. So, dinivide ko ito sa 36. Ang nagiging distance niya, simula rito is 25 mm. Yan, 25 mm yan kada distance niya hanggang doon sa 901. So, yan. So, every degree niya dito, kinuha ko yung degree. Yung 360 degree na kabuuan bilog nito is dinivide ko yan sa 36. So, nagiging resulta niya is 10 degree. So, yung bawat cutting natin dito, yan, is 10 degree yan. So, 5 degree dito, 5 degree din dito sa kabila. So, pag idikit nyo yan, 10 degree na yan. Okay? So, kinuha natin yung, kinonvert natin yung degree sa mm. Kuhanan nyo lang yung sukat nito, yung 50 mm natin. Pero nagdeduct tayo ng 6 mm. Kasi meron tayong matitira dito para sa pagbibend niya. So yung 44 mm, yung natitira. So yung 44 mm, 44 times tan of 10 degree. So equals 8.8 degree. So i-divide to nyo yan ay magiging 4.4. So dito, kung nakikita nyo dito sa gitna, napakaliit na lang siya mga kamital. So yung gagamitin ko na cutting wheel dito kasi is 3 mm. So 4 mm dito at 4 mm din dyan sa kabila. So magiging 8.8 mm, 4.4, side by side. Dito naman sa kanyang last, dito tayo. Yan, isa lang, 4.4 lang. At saka doon sa kabilang dulo. Yan. Dito din, 4.4. Pagka idikit na natin yan, ay saktong 8.8 degree din. So, ipapakita ko sa inyo mga kamital, ikakating ko muna to para kasi medyo marami-rami itong kakatingin. So, kakatingin ko muna at pakita ko sa inyo ang itsura niyang pagkatapos ng cutting. Okay? So, ayan na siya mga kamital. At nakating na natin yung ating mga degree. Yan. At ibibilog na lang natin yan. So, merong natira dito. Yung 1/8 nitong ating kapal ng ating plate. So, 6 mm nito. Yung natira para sa pagbibend. So, yan. Try nating i-bend mga kamital kung tama yung kanyang bilog.
So ganun lang ang pag-bend ng ating plate mga kametal ng sideways nang i-bend natin ang manual. Medyo mahirap talaga siya mga kametal, pero kung gusto nyo talagang matuto ay i-try nyo lang. Baka mayroon kayong pagkagamitan nito. So kung wala kayong bender mga kametal, i-try nyo itong aking itinurong calculation sa video na ito. So yung pagkakalculate naman nito mga kametal ay importanteng kukuhanin nyo lang yung kanyang circumference at saka yung kanyang diameter nitong ating circle. At ito namang ating circle, ang buong degree nito ay 360. So i-divide nyo lang sa ilang cuts yung inyong gagawin. Kung ilang gusto nyong gagawin, i-divide nyo para makuha nyo yung bawat degree ng kanyang cuts. So mayroon tayong mga pipe dyan na i-bend natin ng 180 degree. So ganun lang din ang process, parehas lang. So sana mayroon kayong natutunan sa video na ito mga kametal. At I hope magamit ninyo sa inyong trabaho ang idea na ito. So kung nais nyo din na mapanood yung aking mga fabrication works about sa piping, about sa pagbibending, mayroon tayong mga iba't ibang klaseng pagbibending dyan. At sa piping ay tingnan nyo lang yung aking fabrication works dyan, naka-playlist. So yun lang mga kametal. I hope mayroon kayong nakukuhang aral sa video na ito. At bago tayo magtatapos ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like, i-share at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So yun lang mga kametal. Mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless.